Tatay Digong umatras sa hamon na magpa-drug test. Wow, alamin po natin ang balitang ito. So hello, what's up guys? This is Miggy Sangkay Janjan and I'm back for another vlog today. Kamusta po lahat ng ating mga kababayan? At ayun nga po, usapang awayan ng mga politiko at mga bangayan, mga sangkay. Well, pag-usapan po natin ngayon itong pag-reject ni former President Duterte, okay, sa drug test na hamon noon, mga sangkay, ng kanyang mga kalaban. Ito ay nangyari during his time. At ipapakita ko lang po sa inyo saglit. Ito po yun, mga sangkay. Makikita nyo dito ang listahan ng mga balita kung papaano. Ganito din po ang nangyari kay PBBM ngayon. Yung tipong hinahamon po nila na magpa-drug test. Si PBBM, nire-reject. Bakit? Pangulo siya eh. Bakit siya susunod sa mga to? Ganito din po ang ginawa ni PRRD. Ngayon, tingnan po natin ano ang isasagot ng mga dilawang DDS. Alright? But anyway, bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan, tayo po ay 1.43 million subscribers na. Road to 2 million subscribers. Ang bilis po, no? So, kung ikaw ay hindi pa nakakapag-subscribe at gusto mong makarinig ng mga komentaryo, mga opinyon, mga balita, international media, dito nyo lamang po yan mapapanood. Okay? Sa Sangkay Janjan. Kaya naman i-subscribe nyo ito. Ngayon din, makikita nyo po yung subscribe button. Sa baba ng video na to, i-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. So, eto na nga mga sangkay. Pag-usapan po natin itong matinding pasabog. Si Tatay Digong ay umatras sa pagpapadrug test. Why oh why? Nangyari po ito mga sangkay. Eto, tingnan po natin. Nangyari ito 2018. Yan po, December 2018. Ito po ay sa ABS-CBN. Ayan, makikita nyo. AB7 News. Sabi dito, Malacanang on Thursday said, there is no need for President Rodrigo Duterte to undergo a drug test. After being challenged yet again by opposition, Senator Antonio Trillanes. O, diba, mga sangkay? So, ang gusto ko makita dito, ano ang magiging opinion? Diba, yung mga dilawang DDS, sinasabi po nila, wala pala yan si Bongbong Marcos nyo eh. Takot magpa-test. Bakit siya natatakot? Dahil ba guilty siya, di ba? Ganun po yung kanilang mga sinasabi. Well, gusto kong marinig din yung mga opinion ng mga to. Ano po ba ang inyong opinion ngayon na ang dating presidente ng Pilipinas na si Tatay Digong? Alam nyo, love na love ko pa rin yan si Tatay Digong. Kahit po panay banat kay PBBM. Pero syempre, it doesn't mean na naging taga-suporta ako niya nung halalan noong 2016 at sinuportahan ko kanyang administrasyon, hindi na po ako magsasalita sa mga batikos niya kay PBBM, which is very wrong at very, mga sangkay. Ano tawag dito? Hindi na maganda kung titingnan. Ngayon, ano ang inyong opinion dito sa mga dilawang DDS? Tingnan nyo, challenge siya noon ni Senator Antonio Trillanes. Ano ang sabi dito? Sabi po dito ng Palasyo ng Malacanang, spokesman Salvador Panelo, hindi kailangan. Talaga namang, look at this person, this president, malakas. Sinasabi niya naman sa atin kung ano ang diferensya niya eh. Diba? Mga sangkay. Actually, try natin hanapin ito sa YouTube para siyempre may ebidensya po tayo. Sasabihin na naman ng mga dilawang DDS, fake news yan, hindi yan totoo. Mga unggoy. Ito mga sangkay. Tingnan po natin ha. Hanapin po muna natin. Baka may balita dito. Andito nga po guys. Ito ang sinabi. Diba, nung challenge niya na magpa-drug test. Ito po mga sangkay, may video pa. Diyos mio, Marimar. Ito ha, pakinggan natin. May panawagan po kasi si Senator Trillanes na kailan daw po kaya magpapadrug test ang mga Dutertes? Hindi ko po alam kung anong dapat na response dyan kay Senator Trillanes. Ayan ha.
Shoutout po sa mga DDS dyan, yung mga dilawang DDS dyan na panay banat kay PBBM kasi hindi daw po magawang magpa-drug test. Hello guys, what's up sa inyong lahat? Kamusta po kayo? Okay lang ba kayo dyan habang pinapanood ito? O, diretso po natin. Dahil marami naman talaga siyang sinasabi na hindi ko na nga lang pinapansin o hindi na pinapansin ng palasyo, no? Pero ngayon po, hindi ko po alam kung anong sasabihin sa kanya other than ang presidente po ay halal ng bayan. Kung gusto pong magpa-drug test si presidente, gagawin niya. Oh, kung gusto pong magpa-drug test ng presidente, gagawin niya. Pero hindi po para utusan siya ng kahit sino. Pero hindi po para utusan ng kahit na sino. Oy, Harry Roque. Hello sir, what's up guys? What's up po? Oh, ito, video nyo po yan Kamusta po? Baka may response kayo sa video na to, 'di ba? Parang sina-challenge niyo si PBBM, 'di ba? Then ano to? 'Di ba challenge din kayo noon nila Trillanes? Ito yung sinabi mo hindi para utusan ng presidente. Well, 'di ba? So sa mga vlogger dyan, ikalat nyo po itong video na to. Ito, marami yan. Ito, ipapakita ko na lang sa inyo mamaya pagkatapos nito. Oh, hindi para utusan. Pero ito ito makikita nyo to. Mabilisan lang. Ayan Palace rejects drug tests for President Duterte. Oh, 'di ba? Ay, Diyos mio Marimar, nasa balitaan po ito. Pambihira, anak ng tokwa. Oh, ito, pakinggan po natin. Ito pa Sana walang ads. Ayun, diretso. Love your enemies. This was Caloocan Bishop Virgilio David's response to President Duterte's latest tirades against Catholic bishops. A vocal critic of President Duterte, David said Catholic bishops have faced quite numerous episodes of persecution over 2,000 years. He said bishops have always responded as Jesus would. Ito na. Meanwhile, Senator Trillanes, another vocal critic of the Ayan sabi ni Trillanes, Duterte is desperately trying to contain the damage of his admission about marijuana use by saying it is just a joke. Too late. Bistado na siya. Isa rin pala siyang... Ayan mga sangkay. Ngayon, challenge po siya. Ito po tingnan po natin. Merong mga balita tungkol dyan. Marami to. Ayan ikaw na lang, sabi po ni PRRD. O ng palasyo, ikaw na lang. Ayan, sabi po ni, dito. The chief executive earlier joked that he, I think Trillanes should be the one to undergo. Diba mga sangkay? Nagtataka ako bakit pinapatulan niyo siya. Hindi naman kailangan na, look at this president, malakas. Sinasabi naman niya sa atin kung ano ang diferensya niya. O, diba? So, same lang po ito ngayon sa mga nangyayari kay PBBM. Gusto po, ito klaro na po ito sa mga kababayan po natin. I hope na magkaroon po ng pagkabukas sa kaisipan, lalong-lalo na po yung mga DDS dyan na hindi naman talaga dilawan, kundi nadala lamang po sa fake news nitong mga dilawang DDS. So, what I'm trying to say is, mas ma-realize natin ngayon na itong mga dilawang DDS ay niloloko po ang taong bayan by saying na si President PBBM ay takot magpa-drug test. Tingnan nyo, even the former President, Duterte noon, ayaw po magpa-drug test. Bakit? Simple lang mga sangkay. Hindi po natin alam kung mayroong tinatago, but this is very, very, very simple to think, mga sangkay. Common sense. Ikaw ay presidente, ikaw ay halal ng bayan, ikaw ay ama ng Pilipinas, bakit ka papatol sa mga tumatahol lamang sa gigilid? That is why si President PBBM ngayon, ganun din po ang kanyang ginagawa. Kung anong ginawa ni President Duterte noon, napagtanggi para sa drug test na yan, ginagawa din po ni PBBM. Then why? Itong mga dilawang DDS pinagpipilitan. Hey, hello, andyan pa ba kayo? Ngayon, ano po ang inyong opinion tungkol dyan? Diba? Ano po ang inyong opinion? Sige nga, mag-comment nga kayo sa ibaba.
Well, meron po tayong isang YouTube channel. Ito po ay Sangka Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Naku, magaganda po yung topic natin dito regarding po sa nangyayari sa ating mundo related po sa Bible prophecy. Okay? Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.